Looking at a sky so clear, so much to discover here. Well, konting kaba, then baka hindi umabot sa oras, pero fighting. Ayos naman. Medyo kinakabahan. It's a long, long and winding road. First is magkapit-bahay kami sa Makati. Then, yung ka-workmate ko as well as ka-housemate ko din kasi boyfriend niya yung kuya ni Ronel. So, nagkaroon ng Holy Week like 2010. Actually, nung mga around 2010, nakita kami kasi friend siya nung girlfriend ni Kuya. Doon kami una nagkita. Then dito kasi ako sa kanila. So dito rin ako ng Holy Week noon. Then dito hindi naman kami nagkita. Ba't ang pahapyaw lang. Pero nagkita talaga kami nung dalawa lang kami is sa Makati Ave din, sa may McDonald's. Bumisita siya nung asawa na ni Kuya si Ate Jen. Doon kami nagkasimula magka-friend sa Facebook. Then nagka-meet up some other place. Then yun, doon na kami nag-start, nagka-bigan, magka-developan. Then through chat, Facebook. Then doon, start na yung tuloy-tuloy. Actually, mga 2014, actually doon kami nag-start around 2014. Pero kasi may mga times, syempre, on and off kasi yung naging relationship namin. Siguro dahil nung time na medyo immature pa. So, may mga times na like 2014 nag-start, then on and off, then Recently lang, nung pandemic kami ulit nagkabalikan. From that, mga around 3 years siguro. since then, tuloy-tuloy na. It's a long and winding road. Communication. Communication, then masinsinang pag-uusap. Siguro, lagi niya akong naiintindihan. Through communication siguro. Constant communication. Kasi halos everyday, kachat kang magkatawagan. Kahit ng mga times ng pandemic, long distance. Kasi umuwi rin siya ng Davao. Then, siguro talaga continuous communication. Then later on, bumalik siya dito. Then, lagi ulit kami nagkikita. Well, mapagbigay siya, generous na like, sobrang mapagbigay, parang gano'n. Share siya ng kung anong meron siya. So parang sobra-sobra, parang gano'n. Kung ano yung blessing na binigay sa kanya, sinishare niya. Siya talaga yung mas nakakaintindi sa akin kung pagkatao. Naiintindihan niya yung mga pag-ugali ko. Mahaba yung pasensya niya sa akin. Mga ganun. Sobrang mabait. Siyempre, bukod sa maganda, yung pagiging mabait, maasikasuhin, tsaka lagi kang naalala. Hindi siya showy, pero mararamdaman mo sa maliliit na bagay, makikita mo nagkikare siya. Sina Ronel at April ay may nakahanda ng regalo. At sa taong ito, taong 2023, ito ang pinakamagandang taon para kina Ronel at April. Bakit? Sapagkat sa Pasko ito ay ibibigay nila sa isa't isa ang pinakamahalagang regalo. At ano iyan? Ang kanilang buhay para sa isa't isa. At yan ang ibig sabihin ng kasal. Pagre-regalong pagkahandol ng dalawang nagmamahal. April, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagpalito upang makaisang digdig si Ronel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay?
Ronel, bukal ba sa iyong loob ang ipagpalita upang makisang dibdib si April na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, pa. Palakpakan po natin sila. Babe, thank you so much kasi sa dami ng napagdaanan natin, pinagdaanan natin, tayo pa rin yung nandito sa ngayon. Thank you so much and I love you. April, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Huwag na sana magbabago. Sorry sa mga pagiging mainit yung ulo ko, mga pabigla-bigla akong galit. Alam kong sobrang haba ng pasensya mo sa akin. Papasalamat ako kasi sa tagal-tagal ng panahon at lagi ka nandyan para sa akin at lagi mong tatandaan na mahal kita.